we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Groundbreaking sa bagong regional office building sa Marina 11, gipahigayon. Apan gisugat kini og reklamo sa ubang nagpuyo sa lugar nga naigo sa itukod nga building. Ani ang report. Human ang tulo ka dekada, aduna nagayoy kaugalingon nga building ang Maritime Industry Authority 11 kun Marina. Human sa gipahigayong groundbreaking sa Bago Oshiro, Davao City. Ang Marina usa ka ahensya ilawom sa Department of Transportation nga maoy responsable sa development, regulation o promotion sa maritime industry. Gisugdan ng Phase 1 sa 4-story building project niadtong June 23 karong tuiga na nagkantidad og kapin 48 million pesos. Kung humana og tukod ang maong building sa March 2024, mas daghan na matod pa ang pwede nga maserbisyuhan sa ahensya. And with this building we can accommodate more personnel so makahatag mi more better services sa ato ang mga stakeholders. Isa na ana mga seafarers nato. Tungod na pa sa Phase 1 ang maong proyekto, misaad ang Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao nga tutukan kini hangtod sa inaugurasyon sa maong building. Kung anong may tutulong ng administrasyon PBBM, handa naman tayong iparating sa kanila yan. Nagkataon lang ngayon ay itong event na ito ay para sa Marina 11. Pero sabi nga kanina, hindi pa ito tapos. Nasa Phase 1 pa lang tayo. Hindi rin matatapos ito kung wala pang Phase 2. So sabi ko sa Marina kanina, please constantly remind me. Apan luyo sa maong selebrasyon, pipila usab ka mga nagpuyo sa lugar nga nagian sa maong proyekto ang nagpadayag sa ilang mulo. Unsay ilang ikahatag nila sa mga abang kami mohangyo lang pud mi nga og pwede itabangan mi ba sama ng relocation na mi relocation site ikaduha kanang diha man gud sir giharas man gud mi sa Marina. Apan matod sa Marina, wala sila nagkulang sa paghatag og notice ug pagtuman sa legal nga proseso sa pagpatukod sa maong building. No, wala jud mi nang haras sila sa tinuod lang no. Since January, February until March ang among dialogue sila ha. Among gipatawag sila sa barangay every settlers. Gisulian sa GMA Regional TV nga makahinabi ang barangay captain sa Bago Oshiro. Apan nagdumili kini nga motubang sa kamera. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Pribadong non-government organization ug Department of Labor and Employment Region 10 dungan nga gilusad ang Project SPEAK o Sustainable Programs for Education, Advocacies and Knowledge aron batukan ang child labor sa tibuok Northern Mindanao. Ano ang report? Formal nang gilusad karon sa Northern Mindanao ang Project SPEAK o Sustainable Programs for Education, Advocacies and Knowledge usa ka proyekto sa non-government organization nga Child Fund Philippines ug Department of Labor and Employment Region 10. Among proyekto gimugna aron batukan ang taas nga ihap sa child labor nga nagapanghitabo sa tibuok Northern Mindanao. Usa sa mga highlights sa proyekto ang paglusad sa mga information materials sa sentrong bahin sa syudad sama sa Makabalan Port, ingon man sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Gihingusgan sab ang ilang pakigtambayayong sa nagkadayang ahensya sa gobyerno sama sa DOLE ug DepEd. I don't expect any family to exploit their own children. So for as long as it is a family business, then acceptable. The child's working conditions are acceptable. So in the profiling, the parents of the children identified, and it is the DOLE that facilitates what are the types of livelihood assistance na mufit sa ilaha, no? According sa ilahang sitwasyon,
And then, like for example, in our case, we distributed livelihood assistance, cattle fattening, chicken production. Sa Tibok Nasod, base sa Philippine Statistics Authority, as of 2022, ana sa 1.48 million ka mga bata nga nag-edad og 5 hangtod 17 anyos ang nalambigit sa child labor. Sagad sa mga kaso kung asa adunay child labor cases ang sektor sa agrikultura, services ug industry. Base sa datos, makita sab nga hinay-hinay nang nakita ang resulta sa mong mga programa. Sanglit ikaupat na sa child labor cases ang Northern Mindanao, gikan sa pagka-numero 1 niini. So if there are any other capacity building support, say for example with other like agencies, so we do partnership with them to ensure the continuity of the intervention or the support we provided with the beneficiaries. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Gikoronahan nga hiyas sa Kadayawan 2023 sa Davao City ang law student nga kandidata sa Tribong Bagao Boklata. The winner will receive a sash, a bouquet of flowers, and a cash. Gipasundayag sa mataghiyas candidates gikan sa ka ethno-linguistic tribe sa Davao City ang ilang kultura. Pinaagi sa pagpresenta sa ilang kaugalingon, suot ang ilang tradisyonal nga kasuotan ug ang pag-perform sa ilang tradisyonal nga sayaw atol sa Coronation Night sa hiyas sa Kadayawan 2023 nga gipahigayon sa RMC Petrogaz Arena kagabii. Human sa presentasyon, gilayong gisukod ang katako sa matag kandidata sa pagtubag sa pangutana nga naglibot sa kamahinungdanon sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Panaghiusa sa tribo luyo sa managlahing gigikanan ug ilang pamaagi sa pagpanalipod ug pagpadayon sa kultura sa IP ug Moro isip hiyas sa Kadayawan. Sa ulahi, gikoronahang hiyas sa Kadayawan 2023 ang hiyas sa Bagao Boklata nga si Christine Claire Tar. Hiyas sa panaghiusa 2023 si Johanna Sultan sa Bangsa Maranao kinsa Hakot Special Awards. Ug hiyas sa Kalambuan 2023 si Althea Asnawi sa Bangsa Tausug. Giilasab nga hiyas sa Kaliwatan 2023 o Tribal Gems ang 8 ka hiyas candidates nga wala palari nga masulod sa top 3. I-plano gyud first ang mga steps nga buhaton. Pero ang una dyan akong i-focus ko is our weaving in the tribe. And at the same time, dili lang sa akong nga tribe, kay sa uban pa actually nga tribe, napod sila weaving na slowly diminishing na pod, ma'am. And not only that, but also their culture and traditions such as their language, ma'am, na slowly diminishing, nagawala na hinay-hinay. And siguro kana ang pagtuunan og pansin, ma'am, Jod, ang pagkawala na, kay dapat ibalik dyan siya, ma'am. Kay gwapo siya kanindot, gwapo siya beautiful dyan kayo siya, ma'am. And sayang lang kumawala na siya sa tua. Thank you. Mga dekorasyon o mga dili importanteng mga butang sulod sa mga classroom, gipatanggal subay sa DepEd Department Order 21. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kaniadto pa lang milabayng bulan, giandam na ni Teacher Marites Lignes ang iyang classroom sa El Salvador City Central School alang sa pagbukas sa school year 2023-2024. Puno sa mga learning posters ug dekorasyon ang ilang classroom tungod makatabang kuno kini sa mga pupil sa ilang pagtuon. Apan karon, gipambaklas sa sab niya ang iyang gipamilit subay sa gipagawas nga DepEd Order No. 21 o ang pagbawal sa mga unnecessary artworks, posters ug tarpaulins. Sayang si Roy kay dako biya gasto. Kay bali grade 2 man so kinahanglan bitaw gina sila sir og kanang kuan unsa na bali murag maka-attract sa ila aron sad ang kuan learning nila. Murag ganahan po sila eskwela. Busa ilang panawagan karon sa mga ginikanan sa mga estudyante, ingon man sa mga volunteer group, nga unta matabangan sila pagpintura sa mga classrooms tungod kinahanglan gyud kuno subay sa mando sa DepEd. Mihangyo sab sila sa mga adunay kapasidad nga mag-donate og pintura alang sa 42 ka mga classrooms sa eskwelahan. Mandatory good ang pintal nga color, DepEd color, which is ivory or beige or according sa among assistant school division superintendent, pwede po white. Mudawat ra gyud mi og pintal kung naa o kung kuan sa inyong kasing-kasing
nga ikatabang nato sa eskwelahan. Ang El Salvador City Central School ang pinakadakong eskwelahan sa El Salvador City nga adunay kapin 1,500 ka mga estudyante. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Traditional nga pagkaon sa 11 ka tribo sa Davao City, gibida sa Kadayawan Cultural Village. Ani ang dugang detalye? Ang Kadayawan Cultural Village gimugna aron ipasundayag ang kultura sa matag tribo sa syudad. Gilangkuban kini sa tribong Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Ata, Obumanovo, Maranao, Maguindanawon, Kagan, Sama, Tausog ug Eranon. Dinhi gipakita sab sa 11 ka tribo ang mabulokong kultura ug tradisyon. Usa sa gipasigarbo dinhi mo ang ilang tradisyonal nga pagkaon. Ang tribong Maranao gibida nila ang dudol og tiyatag nga gama sa ginili nga malagkit nga mais. Mao kini ang sagad nga ginahikay matag adunay espesyal nga okasyon sa masakasal, birthday ug guban pa. Panyalam nga gama sa sugarcane og rice flour ug amik ang gibida sab sa tribong Kagan. Wagit kun biko sab ang gipasigarbo sa tribong Maguindanawon. Samtang panahon sa espesyal nga okasyon ug adunay mga bisita ang daral, pasong, pangan, kutli mandi ug biyaki ang sagad sa ginapakaon sa tribong Tausog. Usually sir, kung traditional ang tuyola itom, usually makita na siya sa mga occasion like kasal, mga patay. Sa indigenous people tribes, gipasigarbo nila ang mga lagutmon sa masasaging, kamote, balanghoy o guban pa nga sagad sa ilang ginakaon matag adlaw o panahon sa okasyon. Busa wala gipalampas sa mga turista ang pagtilaw niini sama ani magbanay nga gikan pa og Manila nga first time makigsadya sa Kadayawan Festival 2023. Actually sa totoo lang first time namin pero masarap. Anong lasa niya so? Para siyang cone ng ice cream, manamis-namis na crispy. How about you? Para siyang pinipig. Tapos para ding ice cream nga, yung color brown na tamis. Gawas sa mga pagkaon, gipakita sab sa 11 ka tribo ang ilang tradisyonal nga sayaw ug uban pa. Ang Kadayawan Cultural Village abli sa publiko hangtod matapos ang bulan sa Agosto. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV. Mga mahogany tree nga anaa sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City ang gilaraw karon sa LGU nga pamutlon alang sa rehabilitasyon. Pipila ka opisyal ug Cagayanon mialma. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Kini ang iladong Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City nga anaa sa mismong sentro sa syudad. Ang maong plaza nahimong saksi sa mga kausaban sa syudad. Plano sa Cagayan de Oro City LGU nga i-rehabilitate ang maong plaza o kinahanglan kuno nga pamutlon ang mga mahogany tree nga nagpalibot sa maong plaza. Kinahanglan siya putlon kay nag-expose naman ang iyang gamot. Kung dili mo siya putlon, mas lako ang damage nga mahimo kay simbako, matumba, maigo ay mo sakyanan o ikaw maka mismo, mas delikado. Pipila sab ka mga Cagayanon ang nagpadayag sa ilang pagsupak sa maong pagputol sa mga kahoy tungod nahimo na kunong kabahin sa kasaysayan sa Plaza Divisoria ang mga mahogany tree. Nagsilbi sab kuno kining pasilungan sa mga buot nga magpahulay sa maong plaza. Sa akong pananaw, murag dili gid siya ngayon. Nya dugay na ani, mas dugay pa na sa tuwa. Mas tigulang pag ini sa tuwa. Kung tangtangon ang kahoy, asa nang murag amo to kun na manuro kinani nga oras udto. Okay ra magyapon og nang kahoy pero og para sa atong kaayuhan o example para patsada sa atong syudad. Ismay magyapon. Gipaabot sab ni Konsehal James Judith ang iyang kadismaya sa City Local Environment Office kun Clenro og Project Lunhaw. Tungod wala kuno kini misubay sa ilang mandato ang pagpamutol sa mga kahoy. Sumalan niya nga wala kini sa orihinal nga plano sa Project Lunhaw ang pagpamutol sa mga mahogany tree. Ang ako isip nila, why can we not build around these trees? Nanong ato mapirmi itato kani mga punuan nga suklip o tipik naman ni sa atong kasaysayan or heritage. Dugang sa mga opisyal nga usa ka joint committee hearing matud pa ang ilang himuon sa konseho aron maisgutan ang mga posibleng solusyon sa maong problema. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mangandam ta sa posibleng mga pag-ulan karon nga adlaw bisan og walay bagyo, sulod og gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman ang mga pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar sa Mindanao. Magpadayon kini nga sitwasyon sa panahon hangtod sa hapon nga mas halapad na ang makasinati og pag-ulan. Posible ang kusog nga ulan, busa magbantay sa posibleng baha ug landslide. Matod sa Pag-asa, hanging habagat ang nakaapekto sa Mindanao. Kalasangan sa Canary Islands sa Spain, nagdilaab sa kusog nga forest fires. Libuan ka pamilya gihikling. Nagdilaab nga kalayo ang nakuhaan sa mga netizen sa halapad nga forest fire sa Canary Islands sa nasod Spain. Kinigumikan sa init nga temperatura nga nasinati sa lugar. Nagsugod kini sa wala makontrol nga wildfire ni adtong Hulyo 15 sa La Palma, parte gihapon sa Canary Islands. Nagpahigayon na og forced evacuation ang gobyerno sa kapin 4,000 katao sa mga village sa Ponta Gorda ug kasikbit nga Tiharafe. Ang Europe ang gisagubang karon ang sobrang kainit sa panahon, sukad pa ni adtong bulan sa Hulyo nga gikonsiderang pinakainit nga panahon. Hinungdan nga nagapanghitabo ang wildfires. Award-winning nga GMA Masterclass The Icon Series malampuson nga gipaygayon sa Cagayan de Oro City. Senior Vice President sa GMA Entertainment Group Lilibeth Razonable og GMA Drama Content Creator, Developer ug Writer Suzette Doctolero nagpaambit sa ilang mga kaybalo sa mga estudyante. Ani ang report. Malampusong gipaygayon ang ikaupat nga GMA Masterclass The Icon Series karong tuiga nga gihimo sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Gitambungan kini sa mga estudyante gikan sa nagkadayang kurso sa tunghaan. Bisita sa maong masterclass ang mga dekalibreng icons sa entertainment industry nga sila Lilibeth Razonable, ang Senior Vice President sa GMA Entertainment Group, o GMA Drama Content Creator, Developer ug Writer Suzette Doctolero. Matod ni Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy. Gihimo ang GMA Masterclass The Icon Series isip inspirasyon sa kabataan nga pwedeng makabot ang kalampusan bisan unsa man ang sitwasyon sa kinabuhi. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho. My boss would always say that. If you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you. Then I will praise you. I'll pat your back. Natagaan sab ang mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines og higayon nga makapangutana kang Doctolero og Razonable. I really like it na really tells us na to just really persevere. Mihalad sab og song performance ang GMA OST Princess og miyembro sa AOS Queendom nga si Hannah Priscillas. Gipasalamatan ni GMA Regional TV Cagayan de Oro Senior Station Manager Army Sobremisana ang mga partner sama sa USTP sa malampuson nga pagpahigayon sa GMA Masterclass The Icon Series. Nahimong host sa aktibidad sila GMA Regional TV Senior Desk Manager o One Mindanao Anchor Sara Hiloman Velasco o GMA Sportscaster, Sparkle Artist o Game Changer Segment Host sa 24 Oras, Martin Javier. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka public school sa Zamboanga City dunay dugang atraksyon aron maingganyo ang mga estudyante nga mahimong ganado sa pag-eskwela. Kung unsa kini, atong sayron sa report ni Krisa Dapitan. Sa pagsulod pa lang dinhi sa Don Gregorio Evangelista Memorial School sa Zamboanga City, naghulat na ang dugang atraksyon sa tulunghaan, ang ilang mabulukon og bagong school playground.
Sulod nining 250 square meter nga playground. Pwedeng ma-enjoy sa mga kinder hangtod grade 3 students ang mga klase-klaseng mga aktibidad. Adunay duyan, siso, sliding, mini jungle gym ug uban pa. Ug aron luwas ang mga bata nga magdula, ang salog kay gama sa rubber. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan nga tumong niini nga maengganyo ang mga estudyante nga mahimong ganado sa pag-eskwela subay sa kampanya sa Department of Education. This is actually magandang pang-invite sa enrollment namin sa mga lower grade. Ang battle cry ng DepEd is bansang makabata at batang makabansa. So dito, yung konsepto natin, we go down to the level of the school. Ito ay paaralang makabata. Dugang sa school principal nga ang learning experience sa mga bata dili lamang makuha sulod sa classroom, apan pwede sab kini makuha sa gawas sa classroom ug mas mag-enjoy pa matud pa ang mga bata. Our target is to invite enrollment. Ma-invite natin ang mga bata. Gusto nating mailagay sila sa school talaga. So may mga bata na ayaw nila magpunta sa school pero pag makita nila ito, in fact during the enrollment meron ng parents na nagsabi, pati isang apo ng teacher, ayaw niya mag-aral, ayaw niya, sinasabi niya yon. Pero nung naisama siya ng guro dito, nakita ito, sinabi niya kaagad, dito na ako mag-aaral. Ang maong playground, gidonar sa lokal nga kagamhanan og kini ang ikaduhang school playground sa syudad. Nakatakda ang turnover ceremony sa among playground una mag-abli klase karong Agosto 29. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Nag-apod-apod ang mga sakop sa Office of the Provincial Veterinarian sa Cotabato ug mga itik og feeds sa mga duck racers sa pipila ka mga lungsod sa Cotabato isip suporta sa poultry industry. Mukabat sa 46 ka mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Kabakan ug Pikit ang giapod-apuran og mga itik og feeds ilawom sa livestock dispersal sa Provincial LGU sa Cotabato. Tag-usa ka module sa itik nga adunay 30 ka mallard ducks ug tag-upat ka bag sa feeds ang nadawat sa matag benepisyaryo. Mukabat sa kapin 934,000 pesos ang gigahin nga pondo sa probinsya ilawom sa livestock dispersal program. Gilaraw sa maong programa nga mapalambo pa ang poultry industry sa probinsya. Ingon man makahatag og panginabuhian sa mga Cotabateño. Mapasalamaton sab ang mga benepisyaryo sa inisyatibo sa probinsya. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang atong mga istorya this morning. Sama na lamang aning lyrics sa official theme song sa Kadayawan Festival 2023. Ikaw, kita, everyone. Kalingawan, kahiusahan. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.